So kaya napakahalaga po noon. Kasi ito po yung sa ating panahon. Hindi po kung kanino. Kailangan po nauunawaan natin yung mga pangako ng Diyos. At ibinibigay po ito ng Diyos. Nakaunawaan ito kung hihingin natin. Lagi lang po natin tandaan na lahat po ng mga nangyayari ay mayroong reality sa ating panahon. Maging aware lang po tayo sa ating pananampalataya na nangyayari. So sa ating panahon ay malapit po talaga siyang dumating. Bakit? Yung mga sign ay nangyayari na po. Ayon po sa pag-aaral ng mga theologians, yung pandemic po ay yun na po yung tinatawag na Great Tribulation. Bakit po? Buong mundo po yun nangyari. Hindi lang po sa isang bansa. Buong mundo po yun. So kaya po, tayong mananampalataya na binigyan ng karunungan ay gamitin po natin yung mga karunungan na yun. Kasi para sa atin talaga yun. Privilege po yan ng Diyos na ipaalam sa atin. Kaya ng panahon po ba, di po ba, iba-ibang pananiwala. Ay, ayaw ko magpa-inject niyan. Kasi, yun yung 666. Di po ba? Kaya marami po hindi nagpa-injection po noong COVID. Baka nandun na naka-inject sa akin yung 666. Pero ano ang connect nun? Pag na-inject sa'yo, as a physical, mayroon po bang connect? Kung totoo man yung na-inject sa'yo, wala po eh. Kasi kailanman po hindi kayang baguhin ni Satanas yung ating pagkatao, kung ang pamantayan natin, kung ang ating sinusunod ay ang Diyos. Ang kaya lang po niyang gawin ay magsinungaling. Yan po. Kaya yung mark of the beast, ang deeper meaning po yan ay sinungaling. Yun lang po yun. Si Satan yun eh. Yun ang kanyang trabaho, pagsinungaling. Para masira ang buong creation. No po? Di po ba? Napaka-tuso ni Satanas. Pero hanggang doon lang siya. Yan lang ang kaya niyang gawin. Kaya sa pamamagitan ng word, ng katotohanan, kapag nagsasabi po tayo ng totoo, kahit anong paratang sa iyo, lalabas po yung totoo. Kasi hindi pwedeng baguhin yung totoo. Hindi pwedeng pasinungalingan yung totoo. Ang tawag po yun is orthodoxy. Sa fact. Katotohanan po yan. The word is truth. Kaya hindi po siya mababago. Ang sabi po sa Matthew 4 verse 8, ito po yung kung paano po tinugso ang Panginoon. Tama? So kaya kung tingnan po natin mabuti, may yung kung paano po nagro-roll si Satanas dito po sa mundo. Siya po yung nagro-roll. Ano po sabi? Satan said to Jesus, I will give you all the wealth here on the earth. Just worship me. Ayan po.
3 beses po siya, di po ba? O, yung gutom na gutom ang Panginoon, una po sa pagkain. Sabi niya, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin bato yan, yung bato gawin mong tinapay. Di po ba? Yung pangalawa po, ay sabi sa kanya, kung talaga ikaw ang anak ng Diyos, ay iingatan ka ng mga anghel, tumalon ka dyan. Di po ba? So, kaninong word po yung ginamit ni Satanas? Word is word ng Panginoon. Hindi po ba? Gumagamit si Satanas. Same word po ang ginagamit. Yung word ng Diyos. Ganon po siya magdaya. At yung pangatlo po, sabi niya, dinala ang Panginoong Hesus sa pinakatuktok ng bundok. At ipinakita sa kanya ang kayamanan. Sabi niya, ito, gano'n ako kayaman, sabi ni Satanas. Ang lahat ng yan, magiging pasayo yan kung sasambahin mo lang ako. So, sino po yung nag-rolls dito sa mundo? Oh. Kaya mag-ingat ho tayo. Di po ba? Kahit ang Panginoong Hesus ay tinukso, Diyos na tinukso po, siya po yung nag-roll. Kaya, kung hindi po natin titingnan mabuti yung ating pananampalataya, magdidisip po tayo. Huwag po tayo makipag-compromise ng kahit sino o kahit ano pa po yan. Kahit kayamanan pa yan. Si Solomon po, doon po siya bumagsak sa kayamanan. Magamat siya po yung pinagkalooban ng Diyos ng mga blessing. Pero diyan po siya nalugmok. Diyan po siya nag-pull away sa kayamanan. Kaya mag-ingat po tayo. Sapagkat ang mananampalataya ay hindi po yung ginugutom ng Diyos. Ang problema po, kasi binibigyan po tayo ng iba't ibang kaisipan ni Satanas para akitin sa mga kayamanan. Yun po yun. Kapag naakit po tayo, doon na po tayo magpupul away. Akala natin nasa Diyos pa tayo, Kristiyano ako eh. Kaya ko yung aking sarili. Tinanggap ko ang Panginoong Hesus eh. Hindi mo alam na unti-unti ka na linala mo ni Satanas. Yun po yung totoo. Dahil hindi po tayo naging maingat sa ating pananampalataya. Kaya po sinabi po ng Bible na sa panahon, ang panahon ni Noah ay matutulad din sa panahon natin. Yan po yan. Kapag hindi po tayo maingat. Kasi hindi po tayo nag-perform mabuti sa ating pananampalataya. Ayan. So ating conclusion po ay Revelation chapter 3 verse 15 to 16. Ayan. Ay, wala po pala dyan. Sorry. Ayan. Nakalimutan ko po kasi madalian to kagabi. Gabing-gabi na. 16. Opo, Revelation 3, chapter 15 to 16 po. Basahin ko po ha. Alam ko ang mga ginagawa mo. Alam ko hindi ka malamig ni mainit. Mabuti pa sana kung ikaw ay malamig. Mainit. 16. Ngunit dahil ikaw ay maligamgam, hindi mainit ni malamig, isusuka kita. Di po ba? Ano po ang ibig sabihin nito? Sino po yung tinutukoy dito? Mananampalataya. Mananampalataya na complacent. Kasi ligtas naman ang bahala kayo dyan. Pero hindi naman siya nagpe-perform. Hindi naman niya po ginagawa yung duties niya as a believer.
isusuka siya ng Diyos. So kaya malaga po na mag-perform po tayo as a believer. Napakahalaga po. So maswerte po yung mga kabataan ito kasi naiintindihan nila sa kanilang panahon. Ano po? Na kailangan talaga na mag-perform as a believer. Bakit? Dito lang po magsisimula na masira, maputol yung kasalanan. Kasi ang katotohanan lang po yung panlaban. Laban sa kasamaan. Hindi po mananalo ang katotohanan kung hindi po tayo gagawa